Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba ang puso, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan at ang aking pasan ay magaan din. Sino man ang nagnanais ng relasyon sa Diyos, na naghahangad ng kapayapaan sa puso at isipan, ay maaaring makalapit sa pamamagitan ng pananampalatayang tulad ng sa isang bata, sa pamamagitan ni Hesukristo. Isang paanyaya ito. Awit Kapitulo 34 versikulo 8. Tikman ninyo at tingnan kung gaano kabuti ang Panginoon. Mapalad ang taong sa kanya'y nagtitiwala. Isang kamangha-manghang pagkakataon ng matutong direkta mula sa hari ng mga hari. Ang sino mang lumapit kay Kristo ay makasusumpong ng kagalingan para sa kanilang puso't kaluluwa sa pamamagitan ng pagkatuto mula sa Kanya. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ang salitang, ipagkatiwala, o ihagis, ay napakalakas ng kahulugan. Hindi sinabi ni Pedro na, ilagay, lamang ang inyong mga alalahanin sa kanya, kundi ihagis, isang mas matindi at mas may pagkaapurahang aksyon. Ang ibig sabihin, ilayo mo ito sa iyong sarili. Ang bigat at pasanin ng buhay ay napakabigat at mahirap, kaya't kailangan ng buong lakas at konsentrasyon upang ailagak ito sa mga balikat ni Jesus. May isang kwento tungkol sa isang lalaking nagmamaneho kasama ang kanyang asawa sa isang liblib na kalsada. May nakita silang isang babaeng may dala-dalang mabibigat na bagahe. Huminto sila at inalok ang babae ng sakay. Masayang sumakay ang babae sa likuran ng sasakyan. Ngunit napansin ng lalaki na kahit nasa sasakyan na ito, hawak-hawak pa rin ng babae ang kanyang mabibigat na bagahe. Kaya't sinabi niya, Ginang, ay lapag niyo na po ang inyong mga dalahin at magpahinga. Kaya ng truck ko, na kayo ay pasanin, kasama ang inyong mga bagahe. Mag-relax lang po kayo. Ganito rin ang ginagawa natin minsan. Sa halip na ihagis ang ating mga kabalisahan kay Kristo, tayo ay, nasa loob na ng sasakyan, ibig sabihin, nasa relasyon na tayo kay Kristo, pero pasan pa rin natin ang ating mga pasanin at alalahanin. Ano ang dapat nating gawin sa bigat ng takot, pag-aalala, at pagkabalisa? Sa halip na ipagkatiwala ito sa Panginoon na nagmamalasakit sa atin, ginagaya natin ang babaeng iyon, dala-dala pa rin ang bagahe kahit may nagpapasa na para sa atin. Paano nga ba natin maipagkakatiwala sa Kanya ang ating mga kabalisahan? Paano ito gagawin sa praktikal na paraan? Pagod na ako. Napakaraming iniisip. Pakiramdam ko walang nakakaunawa sa akin. Wala namang nagmamalasakit. Paano ko maihahagis ang lahat ng ito sa Kanya kung hindi ko mapigil ang mag-isip, mag-overthink, at isipin ang pinakamasamang maaaring mangyari? Paano ko maipagkakatiwala sa Diyos ang aking mga alalahanin sa isang praktikal na paraan? Ang sagot ay simple, dalawang salita lang, magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita. Magtiwala sa Diyos at sa Kanyang katapatan. Magtiwala sa Diyos at sa Kanyang likas na pagkatao. Magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita. Filipos Kapitulo 4 versikulo 19. Ngunit ang aking Diyos ang siyang tutusto sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinasabi ng salita ng Diyos na siya ang tutusto sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya ihagis mo ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Panginoon, hindi ko alam kung paano ako makalalabas sa sitwasyong ito, pero ako'y nagtitiwala sa iyo. Ang paglalagak ng iyong kabalisahan sa Panginoon ay hindi nangangahulugang kailangan mong alam na agad ang magiging resulta o ang bawat detalye ng sitwasyon. Magtiwala ka sa Diyos, natutugunan niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Ito'y isang paanyaya na ibaba ang iyong mga pasanin at magpahinga kay Jesu Kristo. Magpahinga sa Kanyang salita. Magpahinga sa kinabukasan. Magpahinga sa pag-asa ng Ebanghelyo. Magpahinga sa katotohanang ang Diyos na lumikha ng lahat ay tunay na nagmamalasakit sa iyo, at hindi lamang sa iyo, kundi pati sa iyong pamilya. Sa laki ng Diyos, hindi ba kamangha-mangha na pinapansin ka niya, kahit napakaliit mo kumpara sa Kanya? Nauunawaan mo ba kung gaano kalawak ang sansinukob? Gaano kalaki ang langit? Ilang bilyong tao ang narito sa mundo. At interesado pa rin ang Diyos sa iyo. Sa higit 8 bilyong tao sa mundo, ang Diyos ay interesado sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaraanan mo ngayon. Pero narito ako ngayon upang hikayatin kang itutok ang iyong paningin kay Jesus, anuman ang iyong kinahaharap. Dumaraan ka ba sa mapait na diborsyo? Huwag kang tumutok sa sakit, tumingin ka kay Jesus. Dumaraan ka ba sa krisis sa pananalapi? Huwag kang tumingin sa kakulangan, tumingin ka kay Jesus.
May karamdaman ka bang unti-unting sumisira sa iyong katawan? Huwag kang tumutok sa sakit, tumingin ka kay Jesus. Wasak ba ang puso mo? Huwag mong laging alalahanin ang sakit, tumingin ka kay Jesus. Dumaraan ka ba sa pagtanggi? Huwag kang tumingin sa rejection, tumingin ka kay Jesus. Kilalang kilala ka ni Jesus. Alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa Kanya? Alam mo ba ang tunay mong halaga sa Kanya? Alam mo ba kung gaano Kanya kamahal? Alam mo ba na iniisip ka ni Jesus araw-araw? Si Jesus ay hindi tumatakbo palayo. Hindi siya lalayo sa'yo kapag naging mahirap na ang lahat. Si Jesus ay hindi katulad ng kaibigan na iniwan kang lumaban mag-isa. Ang Diyos ay hindi tao na magtataksil sa iyo. Sinabi niya na ikaw ay mahalaga. Ang mga buhok sa iyong ulo ay bilang, hindi lang tinansya kundi sadyang binilang. Kung may isang hibla na malagas, alam ito ni Jesus. Bakit ka namumuhay na parang hindi siya nagmamalasakit sa'yo? Bakit mo iniisip na iiwan ka ni Jesus sa gitna ng iyong problema? Bakit mo iniisip na hindi siya sasama sa'yo? Bakit mo iniisip na siya'y lalayo at magpapabaya sa'yo? Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ano mang kanyang ipinangako, tiyak na kanyang tutuparin. Ang nais kong ipabatid sa'yo ngayon ay ito, kilala ka ni Jesus. Kilala niya ang iyong nakaraan, ang iyong kasalukuyan, at ang iyong kinabukasan. Wala siyang hindi alam tungkol sa'yo. Maraming Kristiyano ang nagsasabing sila'y balisa at pinahihirapan ng mga alalahanin. Kahit na naranasan na nila ang kapahingahang dulot ng kaligtasan at kapatawaran ng mga kasalanan. At umaasa na sa walang hanggang kapahingahan sa langit. Ngunit ang kanilang kaluluwa ay nananatiling magulo. Bakit? Dahil sila'y puno ng takot at pag-aalinlangan. Laging nabibigatan sa mga suliranin ng buhay. Kapag sinuri natin ang kanilang mga pagkabalisa, makikita natin ang ugat ng kanilang espiritual na pagdurusa. Hindi pa nila natutunang magpahinga sa Panginoon. Dahil dito, hindi nila nararanasan ang tunay na kapayapaang mula sa Diyos. Ang kapayapaang natatamo lamang sa araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at panalangin. May dalawang uri ng kapahingahan na kailangan ng pusong mabigat. Una, kapahingahan ng puso. Pangalawa, kapahingahan ng kaluluwa. At ang kapahingahang ito ay matatagpuan lamang sa isang relasyon sa Diyos ng langit at lupa. At ang relasyong iyon ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Kristo. Ang lahat ng napapagal at nabibigatan ay maaaring lumapit sa Kanya, sapagkat Siya ang sagot sa buhay. Maraming Kristiyano ang namumuhay na walang espiritual na gabay. Nakakalimutan ang kapangyarihang dala ng salita ng Diyos. At nakakalimutan ang kagalakang hatid ng pagpapala at panalangin para sa kapwa-kapatiran sa loob ng simbahan. Hindi pa huli ang lahat para magsimulang magpahinga sa Panginoong Jesu Kristo. Bitawan mo ang lahat, at papasukin mo si Jesus sa iyong buhay. Mateo Kapitulo 10 versikulo 29 hanggang 31. At alam niya ang iyong pangalan. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Ang apat na salitang ito ay kailangang tumimo sa iyong espiritu, hindi ka nag-iisa. Ano man ang iyong pinagdaraanan, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. May isang Diyos na nagmamahal sa iyo ng pag-ibig na walang hanggan. At hindi lang niya mahal ka, nagmamalasakit din siya sa iyo. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo at sa iyong pamilya. May isang bagay na palagi nating nakakalimutan kapag tayo'y nasa gitna ng bagyo. Ang katotohanang kilala tayo ng Diyos at tayo ay Kanya. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Hindi ba't kahanga-hanga iyon? Isaias Kapitulo 43 versikulo 1. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumaalang sa iyo, O Jacob. At siyang humubog sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Hindi ka basta isang random na numero sa lipunan. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka pag-aari ng gobyerno o ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Ikaw ay anak ng Diyos.